Hi guys, welcome po sa November 5, 2023 broadcast ng Sapol sa Serbisyo. Ang number 1 radio show sa DWBL tuwing araw ng linggo at ngayon po ang inaabangan po at pinapanood po na broadcast sa Facebook Live at YouTube Sapol sa Serbisyo. Benji Murillo po, nagpupugay po at bumabati ng isang bagong linggo po sa ating lahat. Isang oras po at kalahati ng pagsasama natin muli sa Impapawid upang pag-usapan po ang mga issue na may kinalaman po sa ating mga buhay. At kung kayo po ay bago sa ating Facebook page at YouTube channel, paki-like at paki-follow lamang po tayo sa ating Facebook page at mag-subscribe po sa ating YouTube channel. At huwag kong kalimutan na pindutin po, press that bell button para po Sunday after Sunday ay ma-notify po kayo sa ating broadcast sa Sapol sa Serbisyo. At para umpisahan po ang ating broadcast ngayong araw na ito, November 5, 2023 ay unahin po natin itong mga balita natin sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At mamaya nga po, meron tayong tatalakayang mahalagang bagay, napaka-importante ito na mai-share po natin dahil po, ito ay mga pangyayari na hindi po maiiwasan sa ating buhay. At ito po, sa ating Bureau of Jail Management and Penology, alam po ninyo, nitong nakaraang pong Sabado, tama ba? Sabado? October 30 ay nagkaroon po tayo ng botohan sa ating barangay at sangguniang kabataan. At isa po sa katuwang sa botohang ito ay ito pong Bureau of Jail Management Penology. At diyan nga po, makikita po ninyo sa ating larawan, sa ating likuran ng ating screen, ay nariyan po ang Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na personal po na tumungo siya sa mga polling place sa loob po ng mga piitan po ng BJMP. Ito po sa Manila City Jail na kung saan kasama niya po ang Chief ng Bureau of Jail Management Penology na si Director Ruel Rivera at ang BJMP NCR Director na si Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. At ito na nga po, tiningnan nila yung pag-organisa nitong mga presinto po sa loob ng ating mga jails, Comelec Precinct. At yun na nga po, ang bumoto po dito sa Metro Manila ay umaabot po more or less around 3,360 persons deprived of liberty. At sa buong Pilipinas po ay umaabot ng mga 30,000 ang mga PDL na bumoto nitong nakaraang BSK elections. At ito po, kauna-unahang pagkakataon nga na bumoto itong mga PDL na ito dahil na rin po sa desisyon ng Supreme Court na i-lift na po itong Temporary Restraining Order o yung TRO sa Comelec Resolution number 9371 na pinapayagan na nga po itong mga persons deprived of liberty na nakarehistro po na i-exercise po nila yung kanilang right to suffrage or right to vote. At ito po ay nagpapatunay lamang po na kinikilala po ng ating bansa, ng ating gobyerno, ng ating batas, ang pagboto po at pagpili ng kanilang mga liderato ng ating mga persons deprived of liberty. At katunayan nga po, meron ding ilang mga PDL ang tumakbo rin po sa iba't ibang posisyon sa barangay election. So,
generally peaceful, kaya po congratulations po, no, sa mga opisyal ng ating gobyerno na nagkaisa, no, pati yung mga ibang kandidato para mapanatili po ang kapayapaan nitong nakaraang elections. At sa ano pa rin po, no, BJMP, ano, ay sabi nga natin kanina, first time po na nakaboto itong mga persons deprived of liberty ng kanilang para pagpili ng kanilang mga barangay officials, ano, at SK officials. At yun na nga po, no, ito po ay ganun din, no, sa National Capital Region at lahat po ng mga regional offices po ng BJMP ay nagtulong-tulong po, no, para nga po maisiguro ang malinis, maayos at parehas tapat na eleksyon po na ginanap po sa ating mga jail facilities po sa buong bansa. At kaugnay pa rin po, no, dyan sa sinasabi nating BSKE na yan, no, ganun din po itong Bureau of Fire Protection, makikita po ninyo sa ating screen, ay bago po, no, isagawa ang mga eleksyon noong nakaraan pong halalan ng ating barangay noong October 30, no, ay isa-isa po na ininspeksyon ng ating mga kawani o mga bumbero ng Bureau of Fire Protection ang mga polling place o yung mga presinto po ng COMELEC na pinagbotohan natin. At kanila pong tiningnan ng kasiguruhan, no, iniiwasan po kasi yung sunog. Naalala ko po kasi nung araw, nung meron pong isang national and local elections, dyan po sa Taysan, Batangas, nagkaroon po ng sunog. Ano? Actually, sinunog po, sinadya yung tatlo na polling place dyan sa Taysan. At yun na nga po, dahil nga yung ating mga bumbero sa kanilang mabilis na pagtugon ay naapula po, no? Hindi natupok yung halos lahat ng balota, kaya hindi po nagkaroon ng failure of elections dyan eh. At yun na nga po, no, ito sa kagalingan ng ating hanay ng Bureau of Fire Protection at katunayan nga, hinabol pa nila, no, itong mga nanunog na ito, pero armado, no. Kaya po masasabi natin na talagang bayani itong ating mga kabumberuhan. So ayan po, no, kaya ho tayo nagkaroon ng isang maayos din na eleksyon at mapayapa, no, at siguro yung na-ensure yung ating kaligtasan dahil na rin po sa mga kawani po ng ating Bureau of Fire Protection, no, sa lahat po ng region yan sa buong Pilipinas ng Bureau of Fire Protection. At sa Bureau of Fire pa rin po, no, makikita po ninyo sa ating screen naman ay ito po yung Dragon Boat Team. No, kauna-unahan ho yata ito na Dragon Boat Team ng ating Bureau of Fire Protection National Capital Region sa ilalim po ng pangangasiwa ni General Nahum Tarosa, na kung saan nga po, no, binigay po ng buong puwersa ng BFP-NCR ang suporta nito sa kanilang tinatawag o tinaguriang Fire Dragon Team, no, na nakipagkompetensya po, no, sa iba't ibang mga Dragon Team, no, Dragon Boat Teams ng mga ahensya ng gobyerno. At yun na nga po, no, ito'y kauna-unahan at nandun lahat ang mga matataas na opisyal ng BFP-NCR sa pangunguna nga po ng Regional Director, General Tarosa, ang kanyang command group, ang mga support services, division chiefs, ganoon na rin po, no, yung mga district fire directors, municipal and city fire directors, no. At ito nga po ay pakikipagtagisan po ng lakas at talino, no, skills pagdating po dito sa larangan na ito. Mahirap po yung Dragon Boat competition na yan. So again, no, this proves an exceptional teamwork, no. At yun na nga po, showing the innate character of our firefighters who are called as first responders, no, pagdating po sa mga emergency. So congratulations po, no, sa ating BFP-NCR sa panibagong team na ito, panibagong mga programang ito. Ito nga po yung
tinawag nila na Fire Dragon Team. So, congratulations. At syempre po, no, mga kasapul, dadako na po tayo, no, sa ating mga topic na ididiskurso ngayon. Pero bago po yan, ay nais po nating ibigay lamang po, no, sana ho, meron tayong tatalakayang isang issue po ngayon. At minabuti ho natin na next Sunday na ho ito dahil we will be doing some more research on this issue na ito po yung tungkol po sa isang modern jeep, no, na ewan ko ho, no, bakit tinanggalan ng prangkisa. Modernization tayo, the government's calling to modernize our jeepney, no, yung mga old jeepney natin, no, kaya na umuusok, na luma yung mga makina. Pero ito nakakapagtaka, bakit ho modern jeep ito, no, electric jeep, tinanggalan ho ng prangkisa. So malaman ho natin yan next week. At yun na nga po, no, aside from that, meron ho tayong isang interview. So pagbigyan nyo lang po ang sapul, dahil ito po ay sa salitang Masbateño, pero mamaya ho ita-translate natin kung ano yung sinabi, dahil meron ho tayong correspondent dyan sa Masbate na si Cedric Igbuhay, no? At in-interview niya po si Barangay Captain Christian Arguelles ng Barangay Ilaya, Balud, Masbate nung siya po ay manalo at nagbigay ng kanyang pahayag. At narito po, no, ang Barangay Captain ng Barangay Ilaya, Balud, Masbate na si Barangay Captain Christian Arguelles. So mamaya ho, translate natin ito. Maayong aga sa inyo tanan, lalo na sa pumuloy sa Barangay Ilaya. Una sa tanan, kapasalamat ako sa ating pinalanggan na gobernador, Antonio ko. Ako po na niya pinalanggan asawa, ang Suman, Olga ko, atong vice gobernador, si Ara ko. Sa atong pinalanggan na mayor sa Mara, Don Estrella, sa atong vice mayor, Pilimon Abilita, kaupunan mga sangguniang bayan. Launa akong pasalamat ko sa inyong suporta, lalo na yan na eleksyon, ginana natin tanan. Ayon resulta sa dako nga butante na 365 atong lamang. So pasalamat ako sa taga Barangay Ilaya, sa pumuloy sa Barangay Ilaya, lalo na ang mga nagpatay-patay ang nagsuporta sa aton sining nga laban naton sa pamulitika dito sa Ilaya. Nagpasalamat ako sa tawo, sa akong pamilya, lalo na sa aton lalo na dito sa taga Ilaya. Kapasalamat ako sa inyo sa madamo nga salamat. Salamat po. Yan po, no, ang tinig po ni Barangay Captain na Christian Arguelles po ng Ilaya, Balud, Masbate. At sinabi niya nga po na siya ay bumati siyempre ng isang magandang araw sa lahat, lalo na po sa kanyang mga taga-barangay po dyan sa Ilaya. At nagpapasalamat nga siya sa kanilang governor na si Antonio ko, kasama po ang asawa na si Congresswoman, si Dr. Olga ko, no? At sa kanyang minamahal na mayor na si Don Estrella. At ganoon din yung vice mayor po, no, sa kanila po dyan sa Balud na si Filimon Abslita. At kasama ang mga sangguniang bayan member na pinapasalamatan niya kasi palaki po ang kanyang pasasalamat sa mga suporta, no, na naibigay nitong mga ito dahil maganda po nagresulta raw ng halalan at napakalaki po, no, ng mga botante ng turnout, at siya po ay sabi nga niya lumamang ng 365 votes. So ito pong dahilan kaya po siya ay na-interview at nagpapasalamat po, no, sa mga suporta na kanyang tinanggap lalo po sa kanyang mga kababayan. At nitong ang 2023 BSK election, salamat daw po sa lahat ng mga mamamayan po ng Barangay Ilaya, no, diyan po sa Balud. At umasa raw po, no, ng isang maayos na serbisyo. So yun pong inaasahan natin talaga, no, sa mga nanalong barangay captain, magpaka-barangay captain po kayo, no. At sayang po kung ang kayo'y binoto lamang para kayo ay magwalang hiya sa pwesto. So
patunayan po ninyo na karapat-dapat kayo sa tiwala na binigay ng inyong mga kababayan. But anyway, congratulations po, no, Barangay Captain Christian Arguelles. Mula po ito, no, sa panayam ng ating correspondent sa Masbate na si Cedric Igbuhay. At mga kasapul, no, isa ho sa nais natin ngang talakayin, no, ay ito po, tungkol po ito, no, sa sabi nga, deteriorating governance in the Philippines. I don't know if you will agree on this, no? Pero lahat naman ho tayo, no, particularly tayo po ng mga adults at lalo na yung mga may edad na, ay nakikita po natin, no, we can compare, no, this new administration to the previous administrations, especially, no, yung pong mga panahon ng ating mga ama, no, nung mga panahon ng mga 1950s, ano, at ganun din lalo na nung after the war. So tayo po ay nagsisimulang bumangon at nagsisimulang palakasin ang ating pamamahala ng ating bansa, no, at ganun na rin ang seguridad at pati na yung ekonomiya, no, ng ating bansa. So again, ano, from the past experience and government administrations, isa sa mga dahilan po ng pagbagsak ng pamamahala po, mga kasapul, no, sa bansa ay ang paglaganap po ng extremist rebellion. Ano ho ba yan? Kasi ho, dito sa ating bansa marami ho, no, itong mga kalaban ng ating pamahalaan. Nandiyan po yung Mauti Group, Dawla Islamiyah, yung ISIS-aligned elements ng Abu Sayyaf, ano? At ganun din, yung mga ISIS-aligned elements po ng Bangsamoro, no? At yun, no, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF. At ganun na rin itong patuloy po, no, na banta ng National People's Army or New People's Army. So, ito po, no, democratic collapse po ay mula po sa mas matatag at maayos sana, no, na two political party system sa ating bansa. Pero hindi na po, no, we are now a multi-party system. At yun na nga po, no, ang problema ho kasi natin, yung hong ating politika. No, masyado po ang politika sa Pilipinas. At talaga pong sobra po ang politika rito. Lahat po pinasok na ng politika sa ating bansa, no? Kaya nagkakaroon tayo ng problema sa mga succession dahil pamilya na ito, dynasty na ito, at ganun din yung problema natin, no? Itong reform crisis sa ating bansa. Ikalawa po, no, yung problema natin, bakit ho nagkakaroon tayo ng deteriorating governance, no, dito sa Pilipinas. Isa po, no, pangalawang problema po natin na ating pwedeng tukuyin dito, ito pong credible elections, no? Mula po sa barangay, no, hanggang sa local, hanggang sa presidential national elections, madalas po bat-bat po ito at puno po ito nang walang katapusang issue po ng dayaan. No? Nakita po naman ninyo, barangay elections lang pero nagpapatayan po yung mga kandidato. Hindi ho ba, no? Para lang manalo sa pwesto. Matindi po ang mga issue po ng mga bilihan ng boto. Meron nung isang lugar, dyan lang po sa May Laguna, 1,500. Isipin ninyo, binibili po ang boto ng isang tao, barangay lang po ito. No? At mga kagawad pa ito. So bayaran ng boto, kasama pa yung pagboto base po sa popularidad. Ito po ngayon ang sistema ng pagboto ng halos karamihan po ng mga botante sa Pilipinas. Ibinabase po sa popularidad na lamang, sa kasikatan po ng mga politiko na yan na tumatakbo at hindi po nakabase po sa kahusayan at katalinuhan at kagalingan po ng mga kandidato. Kaya nga kung sikat ka, katsupoy ka pa, mananalo ka. Pero kung ikaw matalino, no, at patriotic, I don't know if there are still patriotic candidates, but I think there are, ang problema ho, matatalo ka kasi wala kang pera, wala kang pambayad ng PR,
no? Wala kang pang trolls. So, yan po, totoo lamang, no, na nangyayari po. So, tignan ho ninyo kung sino yung mga naboto na dyan, na nakaupo ngayon, na ewan ko, circus na po ang ating gobyerno. Ikatlo po, problema, bakit ho nagkakaroon tayo ng deteriorating governance? So, ang ikatlo po, ang government po natin is prone to political deterioration dahil kulang at bagsak po ang serbisyong bayan o serbisyong publiko, no, ng mga ahensya po ng ating gobyerno. Tingnan na lamang po ninyo yung healthcare system at service ng gobyerno. Bagsak na bagsak po tayo dyan. Agriculture, ayan, may bago pong agriculture secretary, hindi po muna natin i-discuss yan. Tayo po ang number 1 importer po ng mga pagkain sa Southeast Asia. Education, I don't know what kind of education do we have, in fairness with the Vice President who happens to be the DepEd Secretary. Napakabagsak na po ng antas ng ating edukasyon. Infrastructure, hindi ko maintindihan. Ang sinusunod natin, yung mga infrastructure ng mga negosyante na nag-finance nung nakaraang halalan. Kaya hanap buhay lang po ito. Housing, patuloy po na wala, mamaya ho, meron ako nabasang comment pero babasahin ko later about housing. Patuloy po ang tao na dumadami po sa kalsada. Pumunta po kayo sa kalsada, ang dami pong namamalimos, ang daming natutulog sa kalye, ang daming natutulog sa mga center islands. Again, from one administration to another, these are all the problems, no? The existing problems. Kaya nga po, no? Again, ikaapat, ano ba yung problema ng bakit bumabagsak ang ating governance sa Pilipinas? So, yung lack of state accountability. Kapag makapangyarihan po at nakaupo po sa pwesto, no? Sa halip po na mag-resign, no? Itong mga taong ito na nasasangkot sa mga anomalya, hindi ho sila natatanggal. At ang masama pa po, no? Ibinoboto pa ho sila muli. Isa pa ho, yung lack of transparency. Wala ho transparency sa ating gobyerno, no? At yun na nga po, no? Ito po ay kailangan ng isang gobyerno para ho nakikita sana ng taong bayan, malinaw kung ano po ang ginagawa ng ating gobyerno at paano po ginagastos ang salaping bayan. Number 5, ano ho? Ito pong pagsasabuatan po ng mga opisyal ng ating gobyerno na ibinoboto po natin lalo na sa 3 branches pa ng ating gobyerno. Ibig sabihin po, dito po sa executive at legislative, no? Halos po pamilya na po ang mga nakaupo dyan, magkakamag-anak incorporated na nagsasabuatan at nagtatakipan po. Wala na hong check and balance, no? Makita ho ninyo yung Senate President, makikita ninyo yung congressman, kamag-anak niya yung governor, kamag-anak niya yung vice governor, kamag-anak niya yung mayor, kamag-anak niya yung vice mayor, sila na po lahat ang nandyan. So instead na yung vice mayor, i-check niya yung mayor, ganun din si vice, i-check niya yung governor. Hindi po, pamilya na sila, pati congressman, kanila na. May senador pa nga minsan. So ito po, nakikita natin. So wala na ho, takipan na ito, no? Sabuatan na ho ito. Ika-anim po, rule of law, no? Ano po ba ang problema sa rule of law? Para po sa mga nasa poder po ng kapangyarihan at may impluwensya lamang sa batas, no? Itong mga sinasabing batas sa ating bansang ito. Kapag ordinaryong tao ka, wala kang justice, ang meron ka, just tiis. Kabaliktaran po talaga ito, no, sa kasabihang those who have less in life must have more in law. Yan po, totoo. So ano pa ang mga problema? Bakit po talaga meron tayong deteriorating governance sa ating bansa? Ito po, number 7, yung pong tinatawag na effective participation. No? Ano to? Yung pagboto po, no?
Kasi po dito sa ating bansa, ito pong mga tinatawag na mga matatalinong botante, kadalasan po hindi po ito nagpa-participate sa election. Para bang nagsawa na. Actually ho, no, yung hindi ho pagboto ng matatalinong botante ay pagpayag po na tayo ay pamunuan, no, ng mga crooked na mga government officials natin. Ikawalo, yung tinatawag na MAP. Ano ba yung MAP? Yan po yung multi-actor partnership, no, na collaboration process po ng mga iba't ibang tao po para tutuhanan sana na tugunan ang mga malalalang problema po ng ating bansa. Ano po yan? Poverty. Hunger. No, marami yung nagugutom. Ano pa? Jobs. Walang trabaho. Ang hirap ng trabaho. At yung social well-being. So ito po, iniisa-isa lang po natin dahil ito po talaga yung mga problema pa noon, no, matapos patalsikin si Marcos Sr., meron tayong bagong pagkakataon, pero mukha hong napupunta lang ho tayo lalo sa kawalan. At ito po, another problem, no? Pang ilan na ba tayo? Number 9, no? Yung political pluralism, no? Ang dapat po yung pagsasama-sama ng mga morally eligible at qualified members ng mga various political parties, no? Ito yung mga protagonist naglaban ng eleksyon na dapat ho yung mga mahuhusay pagsama-samahin po natin, kunin yung mga kalaban, kahit kalaban mahusay, magkaroon po ng pagkakaisa, no? To propel the development of our nation. Pero hindi po Ang politika po sa Pilipinas, hindi po natatapos yan pagkatapos ng botohan. Yan po ay tuloy-tuloy, no? Ang politika sa Pilipinas. So ito po, sana makakatulong ito, no? Sabi ko nga kanina, to propel the country's development as well as public governance. Pero hindi po Patuloy po yung bangayan. Ito po, hintayin natin sa 2028, yun magkakakampi dyan, umasa ho kayo. Yan ho ang matinding magbabanggaan. At isa pa rin po, no, na sa nakikita ng sapul na problema po, why our governance deteriorates, ito pong transparent and accountable processes, and institutions. Ano ho ba yun? Ito po yung nagbibigay po sa general public ng accurate information about various issues, commitment and performance ng mga leader po ng ating gobyerno. Dahil sa lahat po, no, ng mga dahilan pong binanggit na ito ng sapul, hindi ho matatawarang bagsak ho, no, ang ating wala hong good governance. I do not know if you will agree with my opinion and observation, pero ito po talaga, no, may kita po ninyo ang problema natin lumala na po, no? Ito pong problema ho natin na mga kahirapan lumala na po. Ang utang po natin patuloy po na lumobo pa at lalo pang lolobo. At ito pong mga problema natin sa mga healthcare system natin, actually pumunta ho kayo sa mga DSWD satellite offices na sangkatutak po yung mga pumipila dyan para manghingi ng tulong. Yung iba po inabutan na ng pagkamatay ng kanilang mga anak na isasalba nila, mga mahal sa buhay, hindi pa ho nila nakamtan ang tulong na dapat makukuha nila. Ginawa hong namamalimos ang taong bayan sa lahat po ng mga politiko natin. Opo, ganun na nangyayari. I want to say this clear, na yan talaga ang mangyayari. Sulat ka sa politiko, punta ka sa mga tanggapan nila, para ka namamalimos doon. Hindi ko maintindihan. Ganun pa rin po. Lumala pa. Yun ang 4-piece natin na supposedly nga, sabi ko, sa palaki ng palaki, palobo ng palobo ang pondo, dapat ho ito, nung panahon pa ni Gloria Arroyo, na ito ipinatupad, dapat po nung matapos yung administrasyon ni Arroyo, sinong pamalit kay Arroyo? Si Joseph Estrada. Dapat po nung panahon na yun, nung dalawang administrasyon, nakita na po natin ang resulta nito, na yung po mga pamilya na tinulungan para po makapag-aral ang mga anak, nakatapos na po ng kolehiyo.
At nakita na sana natin na nabawasan ang beneficiaries ng 4-piece. Pero hindi po. Lumobo pa ng lumobo. At lumaki na lumaki po ang pondo. Ang ibig sabihin lang po nito, hindi po napapakinabangan ng 4-piece. Nagagamit lamang po ito sa, in fairness po sa mga tumatanggap. No? Again, panghangad po ng sapul, no, na maging maayos po ang buhay ng bawat tao. Pero yun na nga po eh. Nangopya na lang tayo sa Brazil, inabuso pa dito. Yun na nga po, no? Kaya ito po, mga kasapul, ang mga dahilan, no, na binabanggit po ng sapul ay hindi po, no, matatawaran talaga na bagsak po ang ating governance po dito sa ating bansa. Again, no, this is nothing against the administration, especially against the president. No, we're just airing, no, the sentiments of the people, what we are observing about how the government is being run by our leaders nowadays. So, yun na nga po, no, masakit man sabihin, ang bobo po ngayon, sabihin na po natin yung salita na yan, bobo, lalo pong binobobo. Yun na nga po, sabi ko, design poverty para ho marami ang maloloko. Ano ba yan? Tayo ang pumili, kaya kung hindi po matitino itong mga pinili natin, wag ho kayong magsisisi. Ito po ay mamanahin pa ng inyong kaanak-anakan. Nagdamay pa. So again, no? Dumaan ho yung barangay elections. I do not know kung natuto na po tayo. Andiyan po yung mga barangay captains nyo, andiyan yung mga kagawad nyo, andiyan yung mga SK, nakababata pa, natuturuan na po ng corruption. At ito nga po, no, nabasa ko lang ho kanina, sabi nga po nabanggit ko kasi yung yung housing. Sabi po ni Engineer Narsing Yamat, ito po yung sanitary and civil engineer at dating city engineer, no? Civil engineer. Sabi niya, I was wondering why so many high-rise condominium is being constructed and erected in spite of the facts that many Filipinos cannot afford to buy condo unit, no? Ito po siguro sa housing. Sabi niya, mga housing unit ng gobyerno na hindi naman daw kayang bilhin itong mga condo na ito, no? Mas housing siguro ito, no? Kaya what he thinks, according to Engineer Yamat, tayo ngayon na-invade na ng mga inchik daw, no? Na parang mga Hamas itong mga inchik na ito at galing sa mga pogo. So ito pa. Kasi ang baka tinutukoy dito ni Engineer Narsing Yamat, yun hong mga condo units na inookupahan naman itong mga Chinese na ito na hindi natin alam kung ano meron doon sa loob. Nabanggit ko to I think last or 2 weeks ago, no, sa ating broadcast. So ito raw po yung mga housing unit na hindi na natin kayang bilhin, kasi may mga programa ang gobyerno na vertical na po, no, yung mga pabahay. Ito na nga po yung condo type, no. At dapat daw po, sabi ni Engineer Yamat, imbestigahan yung mga condo units na nasa mga iba't ibang lugar po, no, sa ating bansa, lalo na nga po itong tinitirhan ng mga Chinese, sabi raw ho ni Digong kasi noon we are only province of China. Ito po yung message po ito na binabasa ko po, galing po kay Engineer Yamat. So baka raw po pagising natin, isang araw wala na ho tayo sa sarili nating bansa at China na ho ito. At nandami na hong inchik dito. At yun na nga ho ang problema. Kanina ho I was discussing, no, this issue with some oldies, wag naman oldies, nakikinig po. Nakalimutan ko makuha yung mga pangalan. Nag-uusap nga kami, yun nga ang problema Hindi na natin alam, no, napakarami, milyon na po ang mga Chinese aliens na nandito. At ang problema po, nakakakuha na ho sila ng mga mga Filipino passport, no? Filipino birth certificate, no?
Lahat naman po yan, mga authentic, ha? Galing po sa PS. Hay, naku bayan. Ano na ang nangyayari sa Pilipinas kung mahal? Binibenta na ng Pilipino ang kapwa Pilipino, ibinibenta na ang ating bansa. Kaya po itong mga Chinese na ito, that they appeared, no? Kung titingnan mo yung papeles, legal na sila ay mga Pilipino na, so pwede na ho silang bumili ng mga properties dito. Kaya ho baka magulat tayo isang araw na yun ho, malalaking mga propriedad dito, malalaking mga gusali, mga inchik po ito na inilegal, no, sa pamamagitan ng illegal na paraan ng ating PSA, pati po yung itong DFA. Paano na-issue ng passport ito? Kung tayo nga nahihirapan. So, ito po ang sinasabi ni Engineer Yamat, baka history will repeat itself, kagaya raw ng nangyayari sa Israel ngayon, no? Na binabawi ng Palestine itong Israel. At dagdag pa ho ni Engineer Yamat sa kanyang chat message, no, kung gusto raw po ni PBBM that this nation will be great again, gamitan na lang daw po sana nitong pera na i-invest po sa Maharlika Investment Fund, no, gamitin na lang daw po para sa gas extraction, hindi na exploration, no? Kasi po, na-identify na raw po ng mga American geologists, according to Engineer Yamat, ang mga lugar po na may langis po na nandyan po sa may Palawan, Sulu, Cotabato at Recto Reef, no? At kung makakakuha raw po tayo ng langis diyan gamit po ang kapital ng MIF, according to Engineer Yamat, diyan sa mga area at location na yan, magiging progresibo po tayo, self-sufficient tayo siguro sa sinasabi niya sa mga langis na ini-import pa po natin, no? At sabi nga niya, from that point, we can achieve prosperity and this nation will be great again. So, comment po yan mula po kay Engineer Narsing Yamat. At mga kasapul, ako po, actually, medyo, yun nga, gusto ko sana, pinag-iisipan ko kung tatalakayin ko sana ito kung topic na ito, Actually, this is my, the portion of our show, that I would like to share, and I am sharing week after week with you, my dear audience, listeners, watchers, viewers, Ito pong Word of God, nito pong October 31, isa pong napakamahal po na sa amin sa buhay ang pumanaw po, na napakamurang edad po niya, 15-year-old, very promising, very kind. Sabi ko nga, I was asked to deliver my eulogy, yesterday evening, last night. Yun na nga po, I cannot help myself but talk about this issue, this topic. Kasi po, siguro kayo din po, nakaranas na rin kayo na kung hindi man kamag-anak, baka malapit na kaibigan ninyo ang pumanaw. At yun na nga po, nakakalungkot, isang 15-year-old boy, very intelligent, very kind, At yun na nga po, sabi ko, pure in heart, Talagang really, that's literal, pure in heart, At very gentle ang kinuha na po, ng Panginoon Diyos. At yun na nga po, sabi nga, does God cause our suffering? Diyos ba ang nagbibigay ng mga pasakit sa atin? So, isa pa hong tanong, ito'y narinig ko po, na merong nagtatanong ng ganito. Yan nga po, sa pagka matay po ng isang mahal namin sa buhay, is there a God? I think, these are all valid questions, Kaya po, ito'y tinatalakay ko po sa inyo, mga kasapul, Dahil napakahalaga po na ito'y pag-usapan natin, dahil lahat po tayo, sabi ko nga po, na nabubuhay ay mamamatay. Kung kailan, hindi po natin alam, at kung ano ang magiging dahilan, hindi rin po natin alam. Sabi nga po kanina, namuno po, sa pagbibigay po ng
celebration sa buhay po ng aking pamangkin, sabi nga niya na talagang totoo, death comes like a thief in the night, in the night. At hindi po nagpapasintabi ang kamatayan, bigla po yan. So, kung ang Diyos po ay sinasabing ultimately good at may ultimate control sa mundo at sa ating buhay, paano po? Nagtatanong din ba kayo na merong mga paghihirap sa buhay ng tao? Ultimate good ang Panginoon. Di ba? Bakit? Marami po ang nagtatanong yan. Bakit merong paghihirap? Bakit merong pagdurusa? Actually po, there are complex answers to these questions. Maraming factors po na dapat po i-considera. Pero ang bottom line po, mga kasapul, makikita po sa Holy Scriptures, makikita po natin doon kung gaano po kabuti ang Diyos na lumalang po sa mundong ito, sa sanglibutan at sa atin po ng mga tao. At sa totoo lang po, ayaw po ng Diyos na magdusa ang sangkatauhan. O yun na nga po Kaya nga isipin nyo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, Jesus Christ who became man, para lang parusahan, ipako sa krus ng mga taong nilikha niya, para po yung dugo niya. Yun na nga po, the ultimate sacrifice, the Lamb of God, His blood shed on the cross to cleanse us from our sins, to save us from eternal damnation. So ito po, pagdurusa o pighati na katotohanang nagaganap po sa ating buhay dito sa mundo. Ang paghihirap po ay bahagi po ng realidad po ng buhay. At matatagpuan lamang po itong sariwang pag-asa o yung sinasabi pong fresh hope. Kapag nalaman na po natin ang plano ng Diyos, sa ating buhay para po once and for all mawakasan po natin itong paniniwala na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pasakit. Ilan po sa mga grabing eksperyensya po sa buhay ng tao, na sinasabi nga na suffering, ito pong pagkamatay po ng ating mga mahal sa buhay o malalapit na kaibigan. Gaya po nitong sa amin ngayon, yung iniwang ka ng jowa mo, mahal na mahal mo. O totoo lang po yan. Natanggal ka sa trabaho. Di ba? At marami pa ang iba na sa gitna po ng mga pasakit na ito, many people are asking and questioning God. Where is God? Mga kasapol, ang unang tanong po, how did suffering enter this world? Yun po ang pag-aralan. Yun po ang kailangang alamin ng bawat isa. Kaya po I encourage everyone, like what I said in my eulogy last night, and I believe that is the message, in the life of my nephew. Nagamit po siya para ipahayag tong mensahe na sinishare ko rin sa inyo. Everyone should be encouraged to read the Bible, to find out the truth. Kasi po, marami sa atin, hindi naman nagbabasa ng Holy Scripture, pero kino-quote yung mga passage ng Bible. Wrong interpretation. Self-interpretation. Dapat guided ka ng Holy Spirit. And because of the truth, you will be set free. Yun po naman ang totoo. Kailangan po talaga na tayo ay maging malaya sa kamalian, sa kadiliman, sa maling paniniwala, maling pananampalataya. In the book of Genesis, which is the first book of the Bible, mababasa po ninyo, kaya nga ho dapat basahin natin. Hindi ho tayo para maloko at malinlang ng dyablo. Nilikha po ng Diyos ang isang perfect world. Ito po, itong tinatayuan natin. He designed this world perfectly, free from suffering, kung saan po ang tao ay may direkta pong relasyon sa ating Panginoong Diyos.
Nilikha po ng Diyos ang magandang mundo, subalit hindi niya po ginawang robot ang mga taong nilikha niya. Yung mga unang tao mismo na sila Adam and Eve, no? They allowed Adam and Eve and even us in this present time to make our choices. Malaya po tayo na maggawa ng ating mga desisyon. Pero what happened during the time of Adam and Eve? They betrayed God. Sinira po nila ito pong binigay sa kanilang kalayaan ng Panginoon Diyos. Now, going back to suffering, ito pong pagdurusa na pinag-uusapan po natin, ito po ay nagsimula po nang magrebelde nga po ang tao sa Diyos. After giving them, Adam and Eve, the first man and woman on earth, created by God, no? After giving to Adam and Eve the perfect, good world God has made. Ano pong ginawa nila? They broke the rule. They broke the rule of God, no? At ang sabi nga ng Panginoon Diyos sa kanila, ano ba yung rule na yan? Sabi po ng Diyos, you may eat freely the fruit of every tree in the garden. Actually, Garden of Eden. Paraiso na ito. Except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you will sure to die. In Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Malinaw po. Malinaw po yung account na yan. Kaya po, nung kanilang i-disobey yung Diyos, no? At nakita nila ang kasalanan, at yung ginawa nilang kasalanan, there is where suffering began. Hindi po Diyos ang nagbigay sa atin ng mga pasakit, pagdurusa, kung hindi po ay ginawa po ng kataksilan ng tao sa Panginoong Diyos na lumikha sa Kanya. Kaya huminana natin itong kasalanan ito after Adam and Eve rebel against God. Matapos silang maniwala sa pagkumbinsi ng diablo in the form of the serpent, na tinukso sila, na kinain po nila yung bunga, yung fruit, no? Na hindi daw sila, sabi ng diablo, pababayaan ng Diyos, na mabubuksan daw ang kanilang mga mata kapag kinain nila ang forbidden fruit na ipinagbabawal, ay magiging katulad daw sila ng Diyos na malalaman ang tama at mali. That is in Genesis chapter 3 verse 5. Ladies and gentlemen, my dear viewers and audience, ito po yung katotohanan. Bakit tayo may pasakit? Hindi po ito gusto ng Diyos. Dinesign niya po tayo sa isang perfect na mundo. Pero dahil po sa kasalanan ng tao, na binigyan niya ngayon ng kalayaan para magdesisyon, para mamili, hindi po niya sinunod ang Panginoon. Ito po ang katotohanan, mga kasapul, na dahil po talaga sa ginawa ni Adam and Eve, madalas po, no? Ito rin po yung nagiging desisyon natin ngayon. Ang mga desisyon po ba natin ngayon ay align sa plano ng Diyos sa buhay natin? O sinusunod lang natin yung pinaniniwalaan natin dahil sa sarili nating kakayahan, dahil sa ating kayabangan? Lalo na po kung tayo ay walang nakikitang problema sa buhay, palagay ko hindi nga tayo tumatawag o nagdarasal man lang o kumikilala sa Diyos dahil kinikilala natin salapi, posisyon, kapangyarihan, na pansamantala lahat yan. No? We're not trusting God on the matters of our lives anymore. Pero pag dumating na po yung mga pagdurusa, diyan na tayo nagdadasal. No? Diyan natin kukulitin yung Diyos, at pag hindi tayo napagbigyan, kasalanan pa ngayon ng Panginoon Diyos. Sisisihin mo pa yung Diyos na nilikha ka lang. Yun po ang katotohanan, mga kasapul. No? Ang ating mga pagdurusa po ngayon, no, sa dapat na perfect good world, ay gawa po ito, mga kasapul, no, ng rebellion ng tao sa Diyos, na iniligay ang kapangyarihan or power of good and bad into their own hands.
rather than trusting the Lord God, their Creator, our Creator. Ito ang dahilan kaya po nasira ang relasyon ng tao sa Diyos na nagdulot po ng maraming imperfection. Sa perpektong mundo na nilikha sana ng Diyos o nilikha ng Diyos para sana sa sangkatauhan. God had protected His people from evil and death. Yan po ang katotohanan. Pero dahil po sa pagpili ng ating kagustuhan out of God's protection, mayabang po talaga ang tao. Nagmamagaling na dapat sana na-enjoy natin ang eternal life ngayon, ipinamana po sa atin ni Adam and Eve ito pong mga pasakit at kamatayan na ito. Nagkaroon na po tayo ng kamatayan, nagkaroon pa tayo ng mga pasakit. Kaya po, no, mga kasapul, no, I invite everyone, let's read, no, the greatest, no, kaya lagi kong sinasabi yan, the greatest and most inspirational book of all time, the living Word of God. Ito po, the Bible, no, at katotohanan po, no, where we talk about Genesis, now we go to Revelation, which is the last book of the Bible. Sinasabi din po doon na tayo po nga, dahil perfect world, sinira ng tao, no? Dinisobey natin, binitray natin yung Diyos ngayon. Na ito na yung mga pasakit, trials, tribulations sa buhay natin, nagagawa pa nating sisihin ng Diyos, pero sa Revelation po sinabi niya, no? Tungkol po ito, no, sa new creation that God will make in His time. That one day, no, God will make everything new again, no? And once again, perfect and free from suffering ang kanyang mundo na gagawin. That God Himself will live among His people. Sino ho ba yung sinasabing His people? Ito po yung mga tao na naniwala, tumanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Wala pong ibang daan, wala hong ibang paraan. Si Jesucristo lamang po, the living God. Lahat po ng sinasambang Diyos, I do not know, no? Hindi po yan nabuhay muli. Nung mamatay ang mga yan, wala na ho yan. Pero ang Panginoong Jesucristo po, there is an account and witnesses, no, na nagpapatunay po na siya ay nabuhay magmuli, umakyat sa langit, at naluklok sa kanan ng Ama. So we are serving a living God, not a dead God. Kaya nga po, no, even better in that coming time, hindi na ho natin, pag nangyari na po yan, binuhay na po tayo muli ng Panginoong Diyos sa isang bagong mundo, hindi na ho magagawa pa muling sirain po ng tao, no, ng kanyang bubuhayin muli. We cannot spoil anymore, no, that perfect creation, a new world na lilikhain po ng ating Diyos. Subalit habang hindi pa po ito nagaganap, mga kasapol, no, tayo po sa mundong ito na ating ginagalawan ngayon, na tayo po yung mga buhay pa, magpasalamat po tayo, buhay pa tayo, because we have still that chance, no, ay manatili po, no, sana tayo, no, na alamin, kilalanin ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang anak, no. Tayo po kasi dito, nananatili pa rin tayo sa imperfect state natin, no, dito sa imperfect world na ito na sinira ng tao, no. At kaya po punong-puno tayo ng trials, tribulation, and suffering. Ngayon po, dahil pinili po ng tao, ito nga sila Adam and Eve, na sila ang magpasya, yung choice nila, no, laban sa ipinagbawal po ng Diyos. Again, that one rule na not to eat from the fruit of the tree of knowledge of good and evil, ito na po ang atin ngayon dinadanas. Full of suffering, full of trials, full of tribulations, gera doon,
gera dito, gutom doon, gutom dito, nakawan kung saan-saan, patayan, krimen, sakit, kamatayan. Ladies and gentlemen, that same choice, no, is still within us today to live life in this imperfect world we live in, or choose to reestablish an eternal relationship with a perfect God in a new perfect world that everything else is new. Yan na po. Free from suffering, and none of those He will save can spoil that new creation anymore. Ladies and gentlemen, let us trust and accept God through His Son, Jesus Christ, sa mga buhay po natin. No? For God, Jesus Christ, no, is the key in our passage to salvation and our passage to enter that new world that is free from suffering and death. Jesus Christ, ladies and gentlemen, is the only way, the truth, and the life, and we can only get into this new perfect world that God will make by accepting our Lord and Savior Jesus Christ. Wala na pong iba. Wala na pong iba. John 14:6. Yan po yung sinasabi. So make your choice now before it's too late. Total po naman meron tayong karapatang makalayaang mamili. At yun na nga po, no, in John chapter 3 verse 16, the famous verse, sabi nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano sabi doon? That whosoever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. So, again, ladies and gentlemen, kaya ko po ito ipinamahagi po sa inyo. Napakahalaga po nito. Tayo po ay nabuhay, mamamatay po talaga tayo. Wala hong makakaligtas sa kamatayan. Kaya po, mga kasapul, panahon po na binibigyan tayo ng Panginoon. I'm sharing this because I love you, my dear audience, listeners, and viewers. No? Hindi po tayo nagpapakasanto-santo rito. Dapat lamang po, kung mayroon tayong i-share na po natin itong magandang balitang ito dahil nakikita po natin, no, na talagang tayo po isang araw, tayo naman ho yung nando na iniiyakan. Tayo naman yung nando na walang buhay. No, sabi ko nga ho last night yun hong isinicelebrate na buhay, pero yung katawan po na yon, actually lifeless body na po yun. Hindi na po natin maliligtas yung katawan na yan. Ibabalik lang natin from ashes to ashes, dust to dust. Sinisave po yung soul. No? Kaya po, I hope na-share ko po ng tama sa inyo, no? At na-accept ninyo itong sharing na ginagawa po ng Sapol sa Serbisyo. Purihin po ang Panginoon Diyos. At yun nga po, no, tayo ho ay meron pang ilang mga minuto, mga kasapul, ano, may mga ilang minuto pa po tayo, no. At nais lamang po natin din na batiin po itong mga nagbe-birthday, ano. Isa po, no, itong pinsang ko si Kaling Mondoy Ilaw, no. At ganun din itong si Lani Harubel Castillo at Ishel Ramos, ganun din si Lemors Kablab. Ito po'y Balbakal, binaliktad lamang po, ano, mga taga Batangas. At kasama na rin po si Rick Mardialino ng Padre Burgos, Quezon, ay nagbe-birthday po, no? Ngayon pong araw na ito, isipin ninyo, November 5, happy birthday po sa inyong lahat. At ang aking pamangkin, si Alexa Lorena, ay magse-celebrate po ng birthday November 6, 2023. Sino pa? Uy, si
Madam Grace Linsangan. Ba, isipin ninyo ha, Madam Grace Linsangan, kasabay niya magbe-birthday si Tio Rodrigo Recaplaza at si Ephraim Kawit. Magaling po itong videographer, photographer, no? Nasa Amerika na. At syempre, ang inaanak ko na si Philip Edmond Sandagon, November 7 po yan. That is Tuesday, ano? Birthday po nila. Happy birthday! At syempre, ang aking kaibigan at magaling na broadcaster at dating National Press Club Director, ha? Willie Espiritu. Kasabay niya magbe-birthday si Obet Recaplaza at si Tony Aguilar sa November 9, 2023. At syempre, ang isa pang magbe-birthday ay si Fel Garcia, ha? Fel Maristela Garcia, November 10. At ganun din si Rachel Faith Mendoza, no? Anak po ito, no, ni Mitch Mendoza, November 11. Happy birthday. At binabati natin si Baby Aguilar Nava. Ito'y mamamahayag po ito, veteran journalist Duane Navas, Norbert Navas sa Rizal. At ganun din si Romy Lubagnito, si Engineer Tom and David Maristela po dyan po sa may Saudi Arabia. At ganun din si Noel Makatangay Percolesa, MLQU Clan, MLQU Section 87 at ang Iris Batch 82. At ganun din si Erlyn Villegas Failano. At syempre si Tio Bentong at Tia Renita Laruga, si Vanji Flint, si Ilya at si Tia Doring na nandyan po sa Canada. Aba, parang nakita ko si Tia Doring nandito sa Pilipinas. At ganun din si Chando Morales, of course, magaling na journalist ito. At si Vines Vizcara, Edwin Sandagon and family, of course, Nani de la Kier, Lonche de la Vega at Fort Bangoba at si Teddy, My Love Will See You Through, Batsika. At ganun din, Teka, tingnan lang muna natin. Baka tayo may malilimutan makatampo sa atin. Okay, alright. Okay. So, binabati rin po natin, of course, si Mama Lilia Harubel Navares ng Love of Lilia Nature's Farm. Kasama po si Heidi at Sister Emily. Ganun din si photographer Chris de Guzman, si Ichi Jaime at Eben Kadapan. Ganun din si Ed Barredo, dyan po sa California, Samuel Francisco, Gabi Gabriel, Bernie Fony, Bernal, Cielo Diching, at si Jojo Gapol, Masaya po ako na nabalitaan ko kagabi, na siya po ay lalabas na ng ospital. Isa rin po ito sa may karamdaman. At ako po, personally, I'm praying for his healing, At binabati rin natin ang mga taga-Philippine Embassy po dyan sa may Libya sa pangunguna po ni Tito Ringor at si paring Rolly Sibayan po na nandyan nanonood sa London, England. Si Raul Rosales, Jose Chua, Jumbathan at Arnel Mendoza. Sino pa ba? General Ruben Viaris ng PESA. Nanonood sa atin palagi yan. Colonel Pitch Nacario, ang Pangulo po ng BFP Retirees Association of the Philippines Incorporated, at si Lieutenant General Ariel Barayuga, si General Manuel binabati natin, at si Colonel Marvin Carbonell, at ganun din yung bagong director ng Quezon City Fire District, si Colonel Flor Ian Guerrero. At binabati rin natin si Kuya Bong, at Ate Yoli Garcia na nandyan ang buong pamilya. Tama ba yun, Kuya Bong, Ate Yoli, sa Japan. So, ingat lang po at enjoy po ninyo yung Japan. At naku po, napakalamig ngayon dyan sa Japan. At sino pa ba? Baka humakatampo sa atin. Richmond and Sheila Beltran po, dyan po sa may Olympia, Washington. At si Councilor Dan Ilaw, dyan po sa Macalelon. Si Ian Ilaw, konsehal din po ito sa Padre Burgos, Quezon. Magkapatid pong konsehal, At sino pa ba ang ating babatiin? Ito pala, congratulations pala. Palakpakan po natin ang pagkapanalo po ng isang marangal. At sabi ko nga po, maraming magagawa po dyan sa barangay Paambundok po sa Laloma, Quezon City, sa pagkapanalo po ni Architect Mara Linsangan.
no? Pag sinabing linsangan, serbisyo rin yan, ha? Sapol sa serbisyo. At ganun din, binabati rin natin ang kaibigan ko, no? Si Colonel Romy Otong Siloso. Nanalo din siya sa kanyang barangay dyan sa Capiz. Congratulations, Colonel Otong Siloso. Tingnan mo nga naman, ano? At yun nga, no, mga kasapul, General Baradi, no, binabati natin, Roms Palomares, no, Ed Imperial, Benzon Razek, si Susan Cortez, nanonood sa atin, Jojo de Chavez, Rosito Dumdumejo, Mercedita Isgana, Susan Amoroso, naku, magaling na journalist ito, Dol Marco, okay, Wawi Lopez, oo, nakita ko rin siya kagabi doon sa wake, ano, si Mitch Mendoza, Freddy Luna Cruz, kay Colonel, nanalo kaya ito, Barangay Captain, parang tumakbo si General Felix Rodil, Richard Nell, Jerry Samson Soriano, okay, Janine Maristela, Alma Pagulayan, ang aking kumare, of course, the one and only, Ate Mel Landicho Lintao, at ang aking inaanak na si Lara, kasama ko rin po sila kagabi, no? At ito, si Colonel Johnny Marzan at ang kanyang may bahay na si Dr. Connie na nandyan sa San Francisco, California, USA, at si Ferdinand Fort Mangoba, nabati ko kanina, at si Joel Roncales, ano? Ayan, sana wala ko tayong malimutan, ano, na ating mga binabate. At yun na nga po, no, mga kasapul, ano, nakakalungkot po, no, pumanaw po ang aming minamahal po, no, na pamangkin, anak, mabuting anak, mabuting pinsan, no, mabuting apo. Paano ko ba sinasabing mabuti? Kasi po, kung titingnan yung buhay niya talaga, napaka-inosente sa edad na 15 anyos. Sabi ko nga ho, very pure. No? Wala hong mali siya yung bata. No? Talagang totoo lang po. No? We are really blessed to have you, Elijah, in our life. Kaya po, no, ang mga kamag-anak po, kaibigan, at naku po, ang dami po. Ang mga kaklase po ni Elijah, siya po ay grade 10, ano? Sila po ng kanyang kambal na si Elijah Maristela. Nakakatuwa po, no? Makikita niyo po ang tao kung talaga hong minamahal, no, ng kanyang mga kaibigan, kasamahan. Nagpapasalamat po ako, no, sa lahat po na nakikidalamhati patuloy po, no, kay Angel Maristela at kay Leng Mungkal Maristela, no, sa pagdamay po, no, sa aming lahat po ng mga kapamilya po ni Elijah, no, sa nakita po namin pagbuhos ng inyong simpatya, sa pagdadala po ninyo, no, yung mga bulaklak po ng pakikidalamhati, yung pong personal na pagpunta ninyo sa malalayong lugar. Actually po, yung pong chapel, ano, dyan po sa Loyola Memorial Park, Parañaque, sa may sukat, halos araw-araw po, jump up, umaawas po. Hindi na huma-accommodate yung mga tao na bumibisita. No? Kaya po, yung hindi pa po nakakapunta, no, we are inviting you to join us in the celebration of the full life of Elijah Eli Maristela, no? Para kung may share din ninyo yung mga masasayang istorya, mga happy moments and memories po sa amin, sa ating lahat po, pagkwentuhan po natin. Ito pong si Eli o Elijah ay mahal na mahal po namin ito. Napakamahal ng anak po ito, no? Sa kambal po nila Angel at si Leng. At ganun din sa kanyang twin brother nga na si Eli. Eli. Si Eli po ito, Elijah itong pumanaw. At ganun din sa kanyang mga pinsan, ano? Sabi ko nga kanina, very promising 15-year-old boy, no? Too gentle, too young, gone too soon. So definitely we will greatly miss him, no? Ako po talaga, no, very affected ako kasi nakakapanghinayang eh. At saka
Totoo lang po, napakagwapong bata, napakabait, no? Kaya nga po marami nagtatanong, bakit pinaalaw yung suffering? Nasagot na po natin yan kanina if you were able to listen, no, what I had said earlier about suffering. Ito pong si Elijah, no, he suffered and fought his best, no, to beat AML. Ano po ba yon? Yung acute myelogenous leukemia. Ito po yung sakit, no, na rare po ito, no, cancer of the blood and bone marrow, no. Yung bone marrow po, ito po yung nasa loob ng buto natin, yung bulalo, no. At kung saan po, no, yung blood cells po natin, doon po siya minamanufacture. Kaya po yung word na acute, no, dito po sa AML, acute myelogenous leukemia, ay it denotes o nagpapatungkol po, no, sa rapid progression po at development po nitong sakit na ito. Ito po yung sinishare ko para po malaman ninyo kaano po kagrabe itong sakit na ito. At tinawag po siya myelogenous kasi po naapektuhan po nito yung mga grupo po ng mga white blood cells po na tinatawag po na myeloid cells sa katawan po ng meron ito, which normally develop into the various types of mature blood cells. Kagaya po ng red blood cells, white blood cells, at yung pong platelets. Lumaban po si Elijah. No, ilang beses po na nabingit ang kanyang buhay pero nakita po lumalaban. Actually po when his dad, masyadong stricto po dyan sa, galing po siya sa Asian Hospital, so transfer siya sa PCMC, the same oncologist. So every time na meron ng procedure sa kanya, his dad will ask him, Elijah, would you agree on this process of medication? Every medication, he answered, yes, dad, yes, dad, yes, dad. At yun na nga po, sinishare ko po, na-share ko rin last night, no? When he was, the first day that he was confined at Asian Hospital, we went to visit him and prayed for him together with the family. When we are praying for him, before the prayer, we asked him, Elijah, do you believe in God? The boy said, yes, Tito. Do you believe in Jesus Christ? Yes, Tito, I do. Do you believe that Jesus Christ can heal you? Yes, Tito. So let's pray. The prayer of healing. And in that moment, then, when we are praying, I notice Elijah crying, sobbing, and then it becomes louder. So he is crying, literally, as well as the parents. So I continue praying, and after praying, I told Elijah, how do you feel? Wala akong lumabas na boses. Umiiyak po siya ng umiyak ng umiyak. Sabi ko, you are overwhelmed by the Holy Spirit. Claim that healing prayer. Ito po, sinishare ko sa inyo kasi totoong istorya po. No? Mabigat po sa akin na kinikwento ko ito. No? I'm just trying to control my emotion. Kaya medyo mahina po yung aking boses ngayon. So, ito po, katotohanan ng buhay. Na nung lumabas po kami ng wife ko sa room after praying, dumating yung sister-in-law ko, pumasok. Medyo matagal sila sa room. Paglabas, ang sabi, umiiyak si Elijah ba? Kako, yun na nga, bayaan mo siyang umiyak kasi na-overwhelm siya ng Holy Spirit. And when he was transferred to PCMC, my eldest child, my son, called him up. They prayed together over the phone. So again, he accepted Jesus Christ in that prayer. Pero ito nga po, no? Bakit? Nangyari pa rin po, aside from all prayers, even the church people, no, in our congregation prayed for his healing. Napakarami po, iba-ibang tao na po ang nagdadasal.
Di ba, dapat tatanungin namin, ako mismo, tatanungin ko ang Panginoon Diyos, bakit pa rin nangyari to? Hindi po. Sabi ko nga po, tayo, tao lang tayo. We cannot fathom, no, the wisdom of God because He is God Himself. If human have had the same wisdom with God, there is no God anymore. All of us are gods. Yan po ang katotohanan. At ang Diyos po, ang plano niya is good, pleasing, and perfect. Yan po ang totoo. So, meron po siyang plano sa pangyayaring ito. Kaya po we are celebrating because He has a better, the best, not better, but the best and perfect plan for Elijah. So ito po, no? Kaya sabi ko po ihanda natin ang sarili natin dahil sabi ko nga, sa akin no, personal opinion and assessment, no? Sa nangyari po, dyan sa pagkakasakit na yan, ng aming mahal na si Elijah. Wala na po siya dito, nasa langit na po siya. That's what we believe. Dahil yun po ang nakita namin. Nakatunghay na lang siya. Sabi ko nga doon sa eulogy ko, paano naman tayong mga buhay pa? Ito na, binibigyan tayo ni Elijah ngayon ng message. No? Actually, ginamit po siya para ma-share yung message na yan kagabi sa lahat ng tao na nakikinig, na nandun, at mapapagkwentuhan nila so that we can also prepare ourselves when our time comes, like Elijah, na tayo mawawala na rin. So ladies and gentlemen, ito po yung sinishare ko sa inyo rin po, no? Elijah, no, his remains will be there, no? The wake will continue until November 6, Lunes, no? Ngayon po ay Linggo, Lunes. At sa Martes po, November 7, siya po ay ihahatid po, no? Yung kanyang mga labi sa kanyang huling hantungan. Diyan din po sa may Loyola Memorial Park sa Parañaque kung saan po nakahimlay po ang kanyang mga labi. So muli po, no? Salamat sa buhay po ni Elijah, no? At salamat sa Panginoon na ipinahiram po siya, no? Sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaklase, sa amin, ang kanyang mga kamag-anak. Alam po ninyo, no, idagdag ko lang, ako po talaga namangha ako. 15-year-old boy, pero andun po lahat ang mga kaklase. Halos, hindi po halos, araw-araw po. Iba-iba po, nagpapalitan, section by section yata yun. At yun nga po, nabalitaan namin na sa kanya pong libing sa Tuesday, kinansela po, no, sinuspend yung pasok po ng grade 10, all grade 10 sections, no, sa kanilang paaralan, no, sa private school. Para lang po maka-attend yung mga estudyante at maihatid po nila si Elijah, ang kanilang kaibigan, ang kanilang kaklase sa huling hantungan. Even some of the school officials will also be there, no, to witness the interment, no, of Elijah. Alam po ninyo, nakakatuwa na sa gitna po ng kalungkutang ito, nakabihoy, nakakapagsaya pa. Dahil po, nakita namin ang pagmamahal, buhos na pagmamahal po dito sa batang ito. So again, no, tayo po, ihanda natin mga sarili natin. Wala akong mabubuhay ng panghabang buhay. Tayo po lahat dadating din sa huling hantungan, ihanda po natin ang ating sarili para po sa kaligtasan natin, sa buhay na walang hanggan, di po sa buhay, no, yung eternal damnation sa piling po, sa Hades o impyerno. Doon po tayo sa langit. Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and the only way to the Father. Maniwala po kayo. At mga kasapul, ano, bago ho tayo magtapos, no, ito nga po, no, share ko lang po itong mga, mga thoughts na ito, no, about God
no? Walking with God through pain and suffering. Sa gitna po ng mga pasakit, no? At ito pong mga karamdaman o mga pahirap sa buhay, bakit nagagawa pa ho ng mga mananampalataya sa Panginoon Diyos, no, na lumakad kasama ang Diyos, nagtitiwala. Sabi po, no, ni Timothy Keller, siya po ang American pastor, preacher at theologian at author po ng Walking with God Through Pain and Suffering. Sabi po niya, suffering can refine us than destroy us because God Himself walks with us in the fire. Kaya po, tatandaan ninyo, sa bawat pasakit po ng buhay natin, hindi lang po tayo, no, ang nasasaktan, at lalong hindi lang po tayo ang lumalakad, no, sa gitna ng pasakit na yan. Kasama po natin ang Diyos. At sabi niya pa rin, ano, so suffering is at the very heart of the Christian faith. It is not only the way Christ became like and redeem us, but it is the one of the main ways we become like Him and experience His redemption. And that means that our suffering, despite its painfulness, is also filled with purpose and usefulness. Ito po yung buhay na ipinakita po ni Elijah, na despite of his suffering and painfulness, his life is filled with purpose and usefulness. Na kahit po sa kanyang paghimlay, ay naibabahagi po ang salita ng Diyos sa harap ng kanyang mga labi, sa pagpapala ng Diyos at Espiritu Santo at ng Ama. Yan po ang katotohanan. Kaya po, ito po ay nagawa po ng sapul na i-share po sa inyo ngayon sa ating palatuntunan. Kaya po, no, magpasalamat po tayo palagi sa Diyos. Ano man ho ang dinadaanan natin, tayo po ay pansamantala lamang sa mundong ibabaw na ito. Hindi po ito pang matagalan at panghabang buhay. Hindi po ito ang permanenteng lugar natin. No? Dalawa po ang pupuntahan lamang ng ating kaluluwa. Muli po, bubuhayin tayo. Pero ang maliligtas po, siyempre, yung tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Yung hindi, biblical po ito, no? Hindi po sarili kong sariling pananalita. Kung hindi ito po yung talagang galing po sa salita ng Diyos. Kaya habang tayo po ay nabubuhay pa, tanggapin na po natin ang kaligtasan sa Panginoong Jesucristo. Wala akong ibang daan. Wala akong ibang susi. Wala akong ibang paraan. So mga kasapul, muli po, maraming salamat po, no, sa 1 oras at kalahati po muli na ating pagsasama sa Himpapawid at hari na nga po, no, na nakapagdulot po tayo ng magandang maibabahagi po sa inyong lahat, sa ngayong araw na ito, November 5, 2023. At sa susunod na linggo po, marami pa ulit tayong topic na pag-uusapan. Patuloy po kayo manood ng Sapul sa Serbisyo. At tayo po rito, ang mga komentaryo na ating sinasabi o binabalitaktak dito sa Sapul ay hindi po para manira ng sino man. Lalo po ay hindi tayo para binayaran dito at para hugibain ang sino man. Kung hindi ito po ay boses ng taong bayan, ito po ay malayang pananaw at opinyon. At tayo na nga po, ang pinakamahalagang balita po na ating pinamamahagi rito ay ang balita po ng kaligtasan mula po sa banal na kasulatan. Muli po, maraming salamat po mga kasapul sa 1 oras at kalahati po, ng pagsasama natin sa Himpapawid. Ayan po, makikita ninyo, why does God allow suffering? So, yun po ang katotohanan, tinatanong natin, kasalanan po ng tao, kaya nagkakaroon tayo ng mga pagdurusa. At ang Panginoon Diyos po, ang kanyang naisin, tayo po iligtas, hindi lamang sa pagdurusa, kung hindi po sa kamatayang walang hanggan. So again,
Maraming salamat po mga kasapul at sa ating mga sponsor. Yan po, nasa ibaba. Fair All Marketing para sa office supplies and equipment, sa Rescue Tool. Nandyan po ang mga numero at kanilang email account at ganun din sa Yamshi, no? Ni Ma'am Cheryl Yamshi Letada. Aba, teka, hindi ko pala alam kung nanalo siya, no ha? Eh, yan na nga po, no? Kung gusto nyo mag-relax, punta lang po sa Yamshi. Nandyan lang po yan sa may Lumban, Laguna. Opo, doon sa Kaliraya. At mag-i-enjoy po kayo. Maganda ho, makapag-relax, no? At atid din sa atin ng Jerry Optical at ng iMatic, no? At tawagan lang po 0916-509-4238. Jerry Optical. Hanapin Jerry Soriano. At atid din sa atin ng Golden Hands ni Freddy Luna Cruz. Ito po'y apo ni Juan Luna, no? Kaya magaling din na pintor. Again, ladies and gentlemen, maraming salamat po. See you again next Sunday. God bless us all and God bless the Philippines. Maraming salamat.